Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Binastos pa nila ako. What is the law and what Pakinggan ng proceeds of the illegal drug trade ng Duterte. You're a law enforcement, the highest law enforcement official being head of PNP. Yeah. And now you're hiding this scoundrel, this fugitive. Also, Prof, isa din po sa aligasyon ng ICC pagdating daw po dito sa war on drugs. Ang sabi nila, yung kabuuan daw po na issue na binabato kay former President Duterte ay isang tinatawag na common plan as a state policy. Kombinasyon po ito ng pinagsamang puwersa ng iba't ibang ahensya para gawin daw po yung drug war. Kaya daw po sinabi nila state policy. Sa inyo pong palagay, bakit napakalaki nitong bagay na ito na maaring magamit para madiin si Duterte sa kanya pong kaso? Kasi, well, siya na mismo ang nagbigay kasi ng ebidensya laban sa sarili niya. Kasi yung doon sa kanyang mga public speeches and statements, no, na recorded, no, recorded, in order niya at naging state policy yung kanyang war on drugs. Pero naging state policy talaga na patayin, no, kung nanlaban at galing mismo sa kanyang sariling mga salita. Malamang yung ICC ginamit nilang evidence, napakarami niyang public statements and speeches. Siya mismo nag-order na patay yung mga tao yan. Kill, kill, kill. No? Tama po. Kaya ironically, siya mismo ang naging best witness and evidence against himself. Totoo po. I think yan ang nagiging issue niya kasi ang dami niyang mga pronouncement nung presidente siya na everything was recorded over the video po. And isa pa po na parang sinasabi ni Secretary Vitaliano Aguirre, sabi niya, Secretary of DOJ lang naman siya dati, hindi naman siya ang implementor noong war on drugs. So ano po sa tingin ninyo ang kung meron man po no, na pagkakaiba nung panahon ng war on drugs ng isang DOJ secretary versus the PNP and the DILG? Hindi kasi yung DOJ, Department of Justice, ayon sa mga batas ng Pilipinas, no, yan yung nag-i-issue ng ng mga orders at mag-cooperate para magkaroon ng hustisya, parang naging accomplices pa sa pagtago ng evidence at pagbibigay ng justification sa sa mga police forces na tama yung kanilang ginagawa sa pagpatay dahil sila ay sumusunod lamang sa order ng Pangulo. So, I think yun mabigat na yun sa case ng ng Department of Justice at that time. Tama na!